Ka-Express, game day na sa Indian Wells at nakatutok ngayon ang buong tennis world sa isang laban na puno ng excitement at posibilidad ng malaking sorpresa. Si Alex Ayala ng Pilipinas ay haharap kay Coco Gauff ng US sa round of 32 ng BNP Paribas Open, isa sa pinakamalaking torneo sa WTA calendar. Ang laban ay nakatagda ngayon 9 a.m. Philippine time sa Stadium 1 ng Indian Wells Tennis Garden sa California. At para sa maraming fans, hindi lang ito ordinaryong match, ito ay rematch ng kanilang huling pagkikita sa Dubai kung saan dominado ni Coco ang laban 6-0, 6-2. Pero ngayon, ibang Alex ang papasok sa court, mas kumpiyansa, mas experience at nasa gitna ng kanyang pinakamainit na run ng professional career. Ang BNP Paribas Open sa Indian Wells ay madalas tawaging 5th Grand Slam dahil sa laki ng tournament, sa kalidad ng mga manlalaro at sa prestige na dala nito. Ang torneo ay may prize pool na mahigit $9 million at may 96-player draw sa women's singles division. Ang courts dito ay hard courts na kilalang mabagal kumpara sa ibang tournaments at mataas ang bounce ng bola para sa desert conditions ng California. Ang ganitong surface ay karaniwang pabor sa mga players na malakas sa baseline rallies at may mataas na rally tolerance. Ito ang dahilan kung bakit maraming analyst ang naniniwala na maaring maging advantage ito para kay Alex na kilala sa kanyang consistency at patience sa mahabang palitan ng bola. Ang 2026 edition ng tournament ay puno ng malaking pangalan sa women's tennis tulad ni Iga Swiatek, Aryna Sabalenka at iba pang top contenders. Pero para sa maraming fans, isa sa mga pinaka-inaabangang laban sa early rounds ay ang sagupaan ni Alex at Coco. Ang hype ay lalong lumalaki matapos ang impressive performance ni Alex kontra kay Diana sa kanyang unang laban sa torneo. Dahil seeded siya bilang number 31, nakakuha siya ng bye sa first round sa kanyang opening match sa round of 62. Kinailangan niya maglaro ng halos 3 oras upang talunin si Diana sa isang dramatikong laban na nagtapos sa score na 7-5, 4-6, 7-5. Ang laban na yon ay tumagal ng 2 hours and 43 minutes at puno ng momentum swings. Ilang beses na nagpalitan ng lamang ang dalawang players at sa deciding set ay umabot pa sa critical na sitwasyon kung saan kailangang ipakita ni Alex ang kanyang mental toughness. Sa huli, ipinakita niya ang kanyang composure at consistency upang makuha ang panalo. Ang victory na yon ay hindi lamang nagdala sa kanya sa round of 32, kundi nagbigay rin sa kanya ng mahalagang ranking points na nagpaangat sa kanyang live ranking sa world number 28. Ang pinakamataas na ranking na naabot ng isang Filipina sa WTA singles rankings. Para kay Alex, ang pag-abot sa world number 28 ay simbolo ng kanyang mabilis na pag-angat sa professional tennis. Noong 2024, ay nasa labas pa siya sa top 100, pero dahil sa sunod-sunod na strong performances sa WTA Tour, ay mabilis siyang umakyat sa rankings. Sa 2026 season pa lamang, ay meron na siyang semi-final finish sa Auckland at quarterfinals appearances sa Abu Dhabi at Dubai. At isa sa mga pinakamalaking panalo niya ngayong taon ay laban sa top 10 player na si Jasmine Paolini sa Dubai, isang resultang napakita na kaya niya makipagsabayan sa pinakamahusay na player sa mundo. Sa kabilang panig ay si Coco Gauff, isa sa mga pinakakilalang star sa modern women's tennis. Sa edad na 21, isa na siyang Grand Slam champion matapos manalo sa US Open noong 2023 at naging finalist din sa Australian Open noong 2024. Kilala siya sa kanyang world-class athleticism, bilis sa court at elite defensive ability. Sa 2026 season, ay may solid record siya sa hard courts at nanatiling isa sa top contender sa bawat tournament na kanyang nilalaruan. Sa Indian Wells, papasok siya sa round of 32 matapos talunin si Clara Burel sa straight set 6-2, 6-3. Kung pagbabatayan ang kanilang head-to-head record, malinaw na lamang si Coco dahil siya ang nanalo sa kanilang unang pagkikita sa Dubai. Pero sa tennis, ang bawat laban ay bagong kwento. Malaki na ang ipinakitang improvement ni Alex mula sa kanilang huling match. Sa laban niya kontra kay Diana,
Nakapagtala siya ng maraming winners mula sa kanyang forehand at nagpakita ng mataas na success rate sa mahabang rallies. Well, sa kabuuan ng laban, nakakuha siya ng 6 na breaks mula sa 17 na pagkakataon at napilitan niyang gumawa ng maraming errors ang kanyang kalaban dahil sa kanyang consistency. At ang pagiging left-handed ni Alex ay isa ring tactical advantage sa laban na ito. Sa Women's Tour, hindi ganoon karami ang left-handed players, kaya madalas nahihirapan ang mga kalaban na mag-adjust sa kakaibang spin at angles na kanilang ginagamit. Ang cross-court forehand ni Alex mula sa ad-court ay maaaring magbigay ng pressure sa backhand side ni Coco, lalo na kung mapapahaba niya ang rallies. Sa slow courts ng Indian Wells, mas nagiging mahalaga ang patience at shot selection, dalawang aspeto ng laro kung saan patuloy na nag-improve si Alex sa mga nakaraang buwan. Sa kabilang banda, hindi rin madaling talunin si Coco. Ang kanyang speed at defensive coverage ay isa sa pinakamaganda sa buong tour. Kaya niyang habulin ang halos lahat ng bola at gawing mahirap ang bawat rally para sa kalaban. At kapag nakahanap siya ng pagkakataon upang umatake, mabilis siyang nakapag-shift mula defense patungong offense. Ito ang dahilan kung bakit marami pa ring experts ang naglalagay sa kanya bilang favorite sa laban na ito. Gayunpaman, ang momentum ay isang mahalagang factor sa tennis. Sa kasalukuyan, nasa gitna si Alex ng isang hot streak. Ang kanyang sunod-sunod na strong performances sa WTA tournaments ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa at belief na kaya niyang makipagsabayan sa top players. Ang kanyang comeback victory laban kay Diana ay malinaw na patunay na kaya niyang hawakan ng pressure sa mahabang laban. Ang laban na ito ay hindi lamang mahalaga para sa resulta ng tournament, kundi para rin sa mas malawak na epekto nito sa Philippine tennis. Kung sakaling makuha ni Alex ang panalo kontra kay Coco, ito ay magiging isa sa pinakamalaking upset sa kanyang career at posibleng maging unang pagkakataon na matalo ng isang Pinay ang isang top 5 player sa modern WTA era. At bukod dito, ang panalo ay maaring mag-angat pa sa kanyang ranking at maglapit sa kanya sa top 25 ng mundo. Kung mananalo sa laban na ito, aabante si Alex sa round of 16, kung saan maaring makaharap ang isa pang top player depende sa resulta sa ibang matches draw. Ang tournament ay magpapatuloy hanggang March 17 kung saan gaganapin ang finals. At para kay Alex, ang bawat panalo ay hindi lamang tungkol sa ranking points, kundi tungkol sa pagbuo ng kanyang reputasyon bilang isa sa rising stars ng women's tennis. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.